Hello friend, welcome to Ang Lihim ng Yaman. Dito ka makakatanggap ng mga katotohanan sa Biblia na magpapabago sa iyong paraan ng pamumuhay at tutulong sa iyong umunlad kasama ng Diyos. Kung nandito ka ngayon, hindi nagkataon lang. Marahil ikaw ay pagod na matrap sa parehong mga problema sa pananalapi nang hindi nalalaman kung ano ang pumipigil sa iyo. Sumisigaw ka sa Diyos, pero parang walang nagbabago. At ngayon, nais kong ipakita sa iyo ang isang bagay na sa wakas ay makapagbukas ng iyong mga mata sa tunay na kasaganaan na noon pa man ay nais ng Diyos na maranasan mo. Alam mo kung ano ang napansin ko? Maraming tao ang nabubuhay sa isang tila walang katapusang cycle. Buwan-buwan, dumarating ang mga bayarin, ang pera ay hindi sapat, at ang pakiramdam na nakulong sa isang hindi nakikitang kadena ay tumitindi lamang. Gumising ka ng maaga, gawin ang iyong makakaya, alagaan ang iyong pamilya, igalang ang iyong mga pangako. Ngunit kapag dumating ang katapusan ng buwan, ang resulta ay palaging pareho, walang sapat, laging kulang, at ang pinakamasamang bahagi ay hindi ang kakulangan ng pera mismo. The worst part is the question that martilyo in your head. Bakit ganito sa akin? Hindi ba gusto ng Diyos na umunlad ako? May nagawa ba akong mali? Masakit ang pagdududa na ito. Ito ay tumatagos ng malalim sa iyong puso. Dahil alam mong hindi ka tamad, alam mong hindi ka irresponsable, mahal mo ang Diyos. Ngunit kahit na hindi nagbabago ang iyong buhay pinansyal, makinig kang mabuti sa sasabihin ko sa iyo. Ang pakikibakang ito na iyong kinakaharap ay hindi dahil sa kawalan ng pananampalataya. Hindi dahil kinalimutan ka na ng Diyos. Ang totoo, may isang bagay na hindi mo pa naiintindihan. Isang bagay na naghihiwalay sa mga nabubuhay sa kakapusan sa mga nabubuhay sa kasaganaan. At hindi ito swerte, hindi ito pribilehiyo. Ito ay karunungan. Ito ay isang paraan ng pag-iisip. Ito ay isang pag-iisip na laging nais ng Diyos na magkaroon ka. Ngayon, gusto kong ipakita sa iyo ang isang tao na lubos na naunawaan ito na siya ang naging pinakamayaman at pinakamatalinong tao sa kanyang henerasyon. Isang tao na maaaring humingi sa Diyos ng anuman, ngunit hiningi niya kung ano mismo ang nagbukas ng kanyang buhay sa bawat lugar. Ang lalaking iyon ay si Solomon, at hindi lihim ang nalaman niya. Ito ay nasa Biblia. Ito ay magagamit sa iyo, ngunit kakaunti ang tunay na nakakaunawa sa kapangyarihan nito, dahil hindi sapat na basahin lamang ang kwento ni Solomon at hangaan ito mula sa malayo. Kailangan mong maunawaan ang prinsipyo sa likod ng kanyang pagpapala. Kailangan mong makita kung paano gumagana ang kanyang isip, kung paano niya nadama ang pera, karunungan, layunin, at kapag naintindihan mo na, magsisimulang umaayon din ang lahat sa buhay mo. Nagbabago ang paraan ng paggawa mo ng mga desisyon, nagbabago ang paraan ng paghawak mo sa mga pagkakataon, at ang resulta, nagbabago din. Kaya gusto kong manatili ka sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito. Dahil ngayon makakatanggap ka ng makapangyarihang paghahayag tungkol sa mindset ni Solomon at kung paano nito permanenteng mababago ang iyong realidad sa pananalapi. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mga magic formula. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga prinsipyo ng Biblia na kapag inilapat, nagdudulot ng tunay at pangmatagalang resulta sa iyong buhay. At bago tayo magpatuloy, nais kong imbitahan ka na gumawa ng isang mahalagang bagay. Isulat sa mga komento, tinatanggap ko ang karunungan ng Diyos upang umunlad. Sumulat ng may pananampalataya. Dahil ang bawat deklarasyon na iyong ginagawa ay nagpapagana ng isang bagay sa espiritual na mundo. At ako ay naririto na nananalangin para sa bawat taong nagpahayag nito. Sige, magsulat sa mga komento at bumalik sa video. Dahil kung ano ang iyong matutuklasan sa susunod na ilang minuto, ay maaring iyon mismo ang iyong nawawala upang tuluyang mabago ang iyong buhay pinansyal. Si Solomon ay may isang bagay na hindi nabubuo ng karamihan sa mga tao.
at ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung ano ito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na alam ng maraming tao, ngunit kakaunti ang tunay na nakakaunawa. Noong naging hari si Solomon, bata pa siya. Kamakailan lamang ay nawalan siya ng ama, si David, at ngayon ay may pananagutan na sa pamamahala sa isang buong kaharian. At isang gabi, may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay. Nagpakita sa kanya ang Diyos sa isang panaginip at nagsabi ng isang bagay na nagpabago sa lahat. Unang, Aklat ng Mga Hari, Kabanata 3, Talata 5, tanungin mo ako kung ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo. Isipin mo ang laki niyan. Ang Diyos ng sansinukob, ang lumikha ng lahat ng bagay, ay nag-aalok kay Solomon ng anumang hilingin niya. Kahit ano, maaari siyang humingi ng agarang kayamanan. Maaari siyang humingi ng katanyagan, kapangyarihan, proteksyon mula sa mga kaaway, mahabang buhay. Ngunit alam mo ba kung ano ang hiniling ni Solomon? Karunungan, isang maunawaing puso upang makilala ang mabuti at masama. At sa pagpiling iyon nagbago ang lahat dahil hindi maliit ang iniisip ni Solomon. Hindi lang niya inisip ang araw na ito. Naunawaan niya ang isang bagay na malalim. Kung siya ay may karunungan, lahat ng iba ay susunod. Kayamanan, karangalan, kapayapaan, paggalang, lahat dahil ang karunungan ay ang pundasyon ng lahat ng bagay na masagana at tumatagal sa buhay. At alam mo ba kung ano ang sinagot ng Diyos? Unang Hari, Kabanata 3, versikulo 12 at 13. Narito, gagawin ko ang ayon sa iyong mga salita. Narito bibigyan kita ng isang matalino at maunawaing puso upang walang sinumang tulad mo bago ka at hindi kailanman lilitaw ang sinumang tulad mo pagkatapos mo. At ibibigay ko sa iyo ang hindi mo hiniling, kapwa kayamanan at kaluwalhatian upang walang sinumang magiging katulad mo sa lahat ng iyong mga araw. Nakikita mo ba ang order dito? Unang dumating ang karunungan. Pagkatapos ay dumating ang kayamanan. Ang karunungan ay ang susi na nagbukas ng lahat ng pinto, sapagkat ang isang matalinong tao ay alam kung saan mamumuhunan, alam kung kailan magsasalita, at kung kailan dapat manahimik, alam kung paano makilala ang mga tunay na pagkakataon mula sa disguised bitag. Ang isang matalinong tao ay hindi nag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Hindi siya gumagawa ng mga impulsive na desisyon. Hindi siya nadadala ng panandaliang emosyon. Napakayaman ni Solomon na sinasabi ng Biblia na ang pilak sa Jerusalem ay naging parang mga bato sa mga lansangan. Ayon sa Kronika, Kabanata 9, versikulo 27, napakaraming ginto niya kaya hindi na ito itinuturing na isang espesyal na kayamanan. Ang mga hari mula sa ibang mga bansa ay nagmula sa malayo upang marinig lamang ang kanyang karunungan upang matuto mula sa kanya. At lahat ng ito dahil ginawa niya ang tamang pagpili sa tamang panahon. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Ibig sabihin, kung talagang gusto mong umunlad, kailangan mong magsimula sa ugat, hindi sa mga bunga. Ang ugat ay ang iyong isip. Ito ay kung paano mo iniisip ang tungkol sa pera, tungkol sa trabaho, tungkol sa mga pagkakataon, tungkol sa Diyos. Maraming tao ang nagnanais ng kayamanan, ngunit ayaw nilang magkaroon ng karunungan. Gusto nila ang resulta, ngunit ayaw nilang dumaan sa proseso ng pag-renew ng kanilang isip. At iyon ang dahilan kung bakit nananatili silang natigil sa iisang lugar. Naunawaan ni Solomon na ang pinakadakilang kayamanan na maaaring magkaroon siya ay hindi sa labas ng kanyang sarili. Nasa loob niya iyon. Ito ay ang kakayahang mag-isip ng tama, kumilos ng tama, at pumili ng tama. At kapag nabuo mo iyon, ang mga pagpapala ng Diyos ay nakatagpo ng matabang lupa sa iyong buhay. Dahil hindi pinagpapala ng Diyos ang katamaran, hindi niya pinagpapala ang kawalang ingat, ngunit lagi niyang pinagpapala ang karunungan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang totoong kwento ng isang taong nakaunawa sa prinsipyong ito at nakakita ng ganap na pagbabago sa kanilang buhay.
dahil hindi lang para sa kanya ang naranasan ni Solomon. Para sa iyo din ito. Manatili sa akin dito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa isang lalaking nawala ang lahat. Literal na lahat. Ang kanyang pangalan ay Teodoro, ngunit tinawag siyang Ted ng lahat. Nakatira siya sa Iloilo City at may maliit na negosyo na nagbebenta ng construction materials. Walang malaki, ngunit ito ay tapat. Nagbayad siya ng mga bayarin, sinuportahan ang kanyang pamilya. Ngunit isang araw gumawa si Ted ng isang desisyon na tila tama. Isang childhood friend ang nagpakita ng isang hindi kapani-paniwala na pagkakataon sa pamumuhunan. Nangako siya ng mabilis na pagbabalik at garantisadong kita. At si Ted, kasama ang kanyang puso na puno ng pag-asa na sa wakas ay mabigyan ang kanyang asawa at 3 anak ng isang mas mahusay na buhay. Namuhunan ng lahat. Ibinenta niya ang inventaryo ng tindahan. Kumuha siya ng pautang sa bangko. Inilagay pa niya ang naipon niyang pera para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Pagkalipas ng 3 buwan, nawala ang kanyang kaibigan. Ang pamumuhunan ay mapanlinlang. Nawala lahat ni Ted. Nagsara ang tindahan. Ang mga utang ay nagsimulang tumaas. At ang pinakamasama sa lahat, ang kahihiyan, ang pakiramdam ng kabiguan. 51 taong gulang siya at para siyang tanga. Gabi-gabi, tinitingnan niya ang kanyang asawa at nakikita ang pagkabigo sa mga mata nito. Kahit na pilit itong itinatago, dumating ang punto na ayaw nang mabuhay ni Ted. Akyat siya sa bubong ng bahay at mananatili doon nakatingin sa ibaba. Iniisip kung hindi ba mas mabuting tapusin na ang lahat. Ang sakit ay hindi matiis at siya ay sumisigaw sa Diyos. Bakit mo hinayaang mangyari ito sa akin? Nagtiwala ako, naniwala ako, nasaan ka? Isang gabi umupo sa tabi niya ang kanyang asawang si Luz sa sahig ng bakanteng sala. Hinawakan niya ang kamay nito, luha sa kanyang mga mata at sinabing, Ted, humingi ka sa Diyos ng pera. Ngunit hindi ka kailanman humingi ng karunungan. Nagtiwala ka sa isang tao, ngunit hindi mo hinanap ang kaunawaan ng Diyos bago gumawa ng iyong desisyon. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Ted na parang palaso. Napagtanto niya, kumilos siya dahil sa emosyon, dahil sa desperasyon, dahil sa pagmamadali. Hindi siya nanalangin para sa patnubay, hindi siya humingi ng payo, hindi siya naghintay sa Panginoon. Siya ay hinabol ang isang pangako ng tao nang hindi sumasangguni sa banal na karunungan. Nang umagang iyon, binuksan ni Ted ang Biblia sa unang pagkakataon sa mga buwan at nakarating ito sa Unang Hari, Kabanata 3, ang kwento ni Solomon. At nabasa niya kung paanong ang batang hari ay hindi humingi ng kayamanan, hindi humingi ng paghihiganti laban sa kanyang mga kaaway, hindi humingi ng kaluwalhatian, humingi siya ng karunungan, isang pusong maunawain, at ibinigay sa kanya ng Diyos ang lahat ng iba pa bilang kinahinatnan. Lumuhod si Ted doon mismo at nanalangin ng hindi pa siya nagdasal noon. Panginoon, naging hangal ako. Kumilos ako nang wala ka. Ngunit ngayon hinihiling ko, huwag mo akong bigyan ng pera. Bigyan mo ako ng karunungan. At alam mo kung ano ang nangyari? Ang pagbabago ay hindi nagmula sa labas. Nanggaling ito sa loob. Nagsimulang makakita ng iba si Ted. Napagtanto niya na mayroon siyang kakayahan sa mga numero at organisasyon. Nag-alok siyang magtrabaho bilang isang freelance accountant para sa maliliit na lokal na negosyo. Noong una, maliit lang ang kinita niya, ngunit siya ay mahusay, honest, nakatuon sa detalye at nagsimulang magrekomenda sa kanya ang mga kliyente. Makalipas ang 1 taon, mayroon ng matatag na base ng kliyente si Ted. Pagkalipas ng 2 taon, nagbukas siya ng isang maliit na opisina ng accounting. Ngayon 5 taon pagkatapos ng pinakamalaking trahedya ng kanyang buhay, si Ted ay may isang financial consulting firm na tumutulong sa ibang mga negosyante na maiwasan ang paggawa ng parehong mga pagkakamali na ginawa niya. Hindi siya milyonaryo, pero binayaran niya lahat ng utang niya. Binuo niya ang kanyang buhay at higit sa lahat, muling ibinalik niya
ang kanyang tiwala sa sarili at ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kapag may nagtanong kung paano siya nakaahon sa kalaliman, lagi niyang sinasagot, "Tumigil ako sa pagtatanong kung ano ang gusto ko. Nagsimula akong humingi ng kung ano ang kailangan ko, at ang kailangan ko ay karunungan. Dahil ang karunungan ang nagligtas sa akin mula sa sukdulang pagkasira at nagturo sa akin kung paano muling itayo ang tamang paraan. Marahil ay nakagawa ka rin ng masasamang desisyon na wala. Nadama na walang paraan out. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo, maaaring ibalik ng Diyos ang nawala. Ngunit nais niyang matutunan mo ang leksyon. Nais niyang bigyan ka ng karunungan upang hindi ka na muling mahulog sa parehong mga bitag. Kaya gusto kong may gawin ka ngayon. Isulat sa mga komento, "Panginoon, humihingi ako ng karunungan upang umunlad, sumulat ng may bukas na puso." Dahil ang simpleng panalangin ito ay maaaring maging simula ng isang bagong yugto ng iyong buhay. Ngayon, unawain natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng mindset ni Solomon dahil hindi sapat na humanga lang sa kanyang kwento. Kailangan mong ilapat ang mga prinsipyong nagpaunlad sa kanya. At ang unang prinsipyo ay ito, ang karunungan ay mas mahalaga kaysa ginto. Kawikaan, Kabanata 3, mga talata 13 hanggang 15. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang taong nagtatamo ng kaunawaan, sapagkat ang pakinabang dito ay higit na mabuti kaysa pakinabang sa pilak, at ang pakinabang nito ay higit pa kaysa sa dalisay na ginto. Napagtanto mo ba ang kapangyarihan ng salitang iyon? Ang karunungan ay mas mahalaga kaysa anumang material na kayamanan, dahil ang kayamanan na walang karunungan ay mabilis na nawawala. Nakita mo na ba kung gaano karaming mga tao ang kumikita ng maraming pera at makalipas ang ilang sandali nawala ang lahat? Ang mga nanalo sa lottery na yumaman magdamag at pagkalipas ng 5 taon ay mas mahirap kaysa dati? Nangyayari ito dahil wala silang tamang pag-iisip upang pamahalaan ang kanilang pagpapala. Alam ito ni Solomon. At iyon ang dahilan kung bakit marami siyang isinulat tungkol sa karunungan. Ang buong aklat ng Kawikaan ay isang manual ng praktikal na karunungan. At isa sa mga bagay na higit niyang binibigyang diin ay pinoprotektahan ka ng karunungan mula sa masasamang desisyon. Mga Kawikaan, Kabanata 4, mga talatang 5 hanggang 7. Kumuha ka ng karunungan, kumuha ka ng unawa. Huwag mong kalilimutan ang mga salita ng aking bibig o talikuran man ang mga iyon. Huwag mo siyang pabayaan at iingatan ka niya. Ibigin mo siya at iingatan ka niya. Kaya kapag nagsimula kang maghanap ng karunungan, ano ang mangyayari? Huminto ka sa paggawa ng mga impulsive na desisyon. Huminto ka sa paggastos ng pera sa mga bagay na hindi nagdaragdag ng tunay na halaga sa iyong buhay. Nagsisimula kang makakita ng mga pagkakataong hindi napapansin noon. Magsisimula kang magkaroon ng kaunawaan tungkol sa kung saan ilalagay ang iyong oras, iyong lakas at iyong mga mapagkukunan, at iyon ang nagbabago sa lahat. Isa pang bagay na naunawaan ni Solomon, ang karunungan ay nagtuturo sa iyo na gumawa ng may kahusayan. Mga Kawikaan, Kabanata 22, talatang 20. Nakikita mo ba ang isang taong bihasa sa kanyang gawain? Siya ay tatayo sa harap ng mga hari. Hindi siya maglilingkod sa harap ng mga taong nakakubli. Sa madaling salita, kapag nagtatrabaho ka ng may karunungan at kahusayan, natural kang namumukod-tangi. Ang mga pagkakataon ay darating sa iyo. Bumukas ang mga pinto dahil pinararangalan ng Diyos ang mga gumagalang sa gawaing iniatang niya sa kanilang mga kamay. At meron pa, alam ni Solomon na ang karunungan ay nagsasangkot din ng pagkabukas palad. Mga Kawikaan, 11 kabanata, bersikulo 25. Ang taong bukas palad ay uunlad. Ang karunungan ay hindi tungkol sa pag-iipon dahil sa takot. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan maghahasik sa tamang oras.
Ito ay pag-unawa na kapag pinagpapala mo ang iba, nagbubukas ka ng channel para pagpalain ka ng Diyos bilang kapalit. Kaya ano ang mindset ni Solomon na kailangan mong gamitin? Ito ay itigil ang pagtutok lamang sa pera, tumutok sa pagbuo ng karunungan, tumutok sa pag-aaral, sa paglaki, sa pagiging mas matalinong tao sa iyong mga pagpili at aksyon. Dahil kapag ginawa mo iyon, natural na dumadaloy ang probisyon ng Diyos sa iyong buhay. At tingnan mo, kung umaayon sa iyo ang mensaheng ito, mag-iwan ng like sa video na ito. Ipinapakita nito na pinahahalagahan mo ang katotohanang ibinabahagi. At mag-subscribe sa channel Buhayin ang Kampana dahil dito, bawat linggo ay may makapangyarihang mga paghahayag ng Biblia tungkol sa kaunlaran at layunin. Ikaw ay bahagi ng isang komunidad na naghahangad na lumago kasama ng Diyos sa lahat ng larangan ng buhay. At ngayon kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay na mas malalim dahil ang karunungan ay hindi lamang tungkol sa pag-iisip ng tama. Ito ay tungkol sa pag-arte ng tama. At may praktikal na hakbang na makakapag-unlock ng lahat ng iyon sa iyong buhay. Manatili sa akin dito. Kapatid, may katotohanan na kailangang malinaw na malinaw. Ang kaalaman na walang aksyon ay hindi nagdudulot ng pagbabago. Maaari mong malaman ang lahat tungkol kay Solomon, maaari mong isaulo ang buong kawikaan, ngunit kung hindi mo ito ilalapat, walang magbabago. James Kabanata 1, versikulo 22 ay nagsabi, "Huwag makinig lamang sa salita, at sa gayon ay dayain ninyo ang inyong sarili. Gawin kung ano ang sinasabi nito." Si Solomon ay hindi lamang nagtataglay ng karunungan, inilapat niya ito. At kaya naman nagtayo siya ng isang maunlad na kaharian. Inayos niya ang ekonomiya, nagtatag ng mga ruta ng kalakalan, nagdala ng mga mapagkukunan mula sa ibang mga bansa, bumuo ng mga proyekto at pinamamahalaan ng mga tao. Hindi lang niya inisip, kumilos siya ng matalino at iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Kaya ang tanong na kailangan mong itanong sa iyong sarili ngayon ay, ano ang gagawin ko sa aking natututuhan? Paano ko ilalapat ang mga prinsipyong ito sa aking totoong buhay? Dahil hindi binabago ng Diyos ang sitwasyon mo dahil lang sa panunood mo ng mga video. Binabago niya ito kapag gumawa ka ng iba't ibang desisyon, kapag iba ang kilos mo. At isa sa pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ay ihanay ang iyong isip sa mga tamang prinsipyo. Sinasabi ng Roma, 12 kabanata, 2 talata, "Huwag kang umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago ka sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Pagkatapos ay masusubok mo at maaaprubahan kung ano ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mabuti, kalugod-lugod at perpektong kalooban." Nagsisimula ang pagbabago sa isip. Kung ang iyong isip ay nag-iisip pa rin tulad ng isang mahirap na tao, ikaw ay kumilos tulad ng isang mahirap na tao. Kung ang iyong isip ay nag-iisip tulad ng isang matalinong tao, ikaw ay kumilos tulad ng isang matalinong tao. At ang mental renewal na ito ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ito ay isang proseso. Ngunit ito ang pinakamahalagang proseso na maaari mong pagdaanan. At pagsasalita tungkol diyan, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay na maaaring lubos na mapabilis ang prosesong ito sa iyong buhay. Dahil napagtanto ko na maraming tao ang gustong umunlad, ngunit nananatili sa parehong mga pattern ng pag-iisip. Hindi nila alam kung paano i-renew ang kanilang isip sa praktikal na paraan. Hindi nila alam ang tunay na mga hakbang upang lumipat mula sa kakapusan tungo sa kasaganaan. Ito ay nasa isip na naghanda ako ng isang makapangyarihang mapagkukunan na tinatawag na ibahin ang iyong mindset at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi. Ito ay hindi lamang anumang mapagkukunan, isa itong espiritual at praktikal na gabay na magpapakita sa iyo ng eksakto kung paano iayon ang iyong isip sa mga prinsipyo ng kasaganaan na itinatag ng Diyos sa Biblia. Sa loob nito, matututunan mo kung paano lumampas
sa mental at espiritual na mga block na pumipigil sa iyong umunlad. Matutuklasan mo kung paano bumuo ng mindset ng karunungan at kasaganaan at magkakaroon ka ng access sa mga praktikal na estratehiya na nagdudulot ng tunay at pangmatagalang mga resulta sa iyong buhay pinansyal. Ang patnubay na ito ay ginawa para sa mga pagod na sa pagtayo at nais na sa wakas ay gumawa ng mas malaking hakbang tungo sa kaunlaran na laging nilayo ng Diyos na maranasan nila. At tingnan mo, huwag mong ipagpaliban. Dahil sa bawat araw na ipinagpaliban mo ang isang desisyon ay isa pang araw na nakulong sa parehong cycle. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang material habang available pa ito. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagbabago sa mga nananatiling walang pag-unlad ay simple. Ang desisyon na kumilos at ang desisyon na iyon ay maaaring nasa iyo ngayon. Bumalik sa pinag-usapan namin. Ang matalinong pagkilos ay nagbabago ng lahat at mayroong isang partikular na bagay na ginawa ni Solomon na nagtuturo sa iyo ng maraming tungkol dito. Hindi niya sinayang ang mga pagkakataon. Ang Kawikaan, Kabanata 6, mga taludtod 6 hanggang 8 ay nagsasalita tungkol sa langgam na gumagawa sa tag-araw, naghahanda ng pagkain nito. Minasdan ni Solomon ang kalikasan at natuto. Naunawaan niya na ang oras ay isang mapagkukunan. Ang pagkakataong iyon ay hindi naghihintay, na ang sinumang kumilos sa tamang sandali ay umani ng mga gantimpala sa ibang pagkakataon. Ilang beses naglagay ang Diyos ng pagkakataon sa iyo at hinayaan mo itong lumipas dahil sa takot, pagdududa o kawalan ng kapanatagan. Tinuturuan ka ng karunungan na kilalanin ang mga sandaling ito at magkaroon ng lakas ng loob na kumilos. Hindi basta-basta, ngunit may kumpiyansa. Alam mong kasama mo ang Diyos. Ngayon, isang napakahalagang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Si Solomon ay napakayaman, ngunit alam niya na ang kayamanan na walang layunin ay walang laman. At iyon ang isa sa pinakamalalim na aral na iniwan niya sa amin. Dahil umabot siya sa punto ng buhay niya na nasa kanya na ang lahat. Ginto, mga palasyo, mga ubasan, mga tagapaglingkod, mga babae, lahat. At alam mo ba kung ano ang sinulat niya? Ecclesiastes, Kabanata 2, 11 taludtod. Nang magkagayoy inisip ko ang lahat na ginawa ng aking mga kamay at ang pagpapagal na aking pinaghirapan upang makamit, at narito, lahat ay walang kabuluhan, isang paghahabol sa hangin, walang anumang mapapakinabangan sa ilalim ng araw. Nakakaloka ito, ang pinakamayamang tao sa mundo na nagsasabi na ang lahat ay walang laman nang mawala ang kanyang layunin. At iyon ang dahilan kung bakit lagi kong sinasabi, ang kaunlaran ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng layunin. Ito ay tungkol sa pag-alam na nabubuhay ka sa buhay na nilikha ng Diyos para mabuhay ka. Maaari kang magkaroon ng maraming pera at maging miserable sa loob. Maaari mong bayaran ang iyong mga bayarin at pakiramdam mo ay walang laman. Dahil ang tao ay hindi nilikha para lang mag-ipon, sila ay nilikha upang maglingkod, upang makagawa ng pagkakaiba, upang maging channel ng pagpapala. At kapag nawala sa paningin mo iyon, mawawala sa iyo ang lahat, kahit na mayroon ka ng lahat. Natutunan ito ni Solomon sa huling bahagi ng buhay, pero isinulat niya ito para hindi ka magkamali. Ecclesiastes, Kabanata 12, talata 13. Ang pagtatapos, kapag ang lahat ay narinig, ay matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong tungkulin ng tao. Sa madaling salita, sa huli, ang mahalaga ay ang iyong relasyon sa Diyos. Ito ay tungkol sa pamumuhay ayon sa kanyang mga prinsipyo. At kapag ginawa mo iyon, ang kasaganaan ay may kahulugan. Kaya habang naghahanap ka ng paglago sa pananalapi, huwag kalimutan ang layunin. Tanungin ng Diyos, Panginoon, bakit mo ako nais na paunlarin?
Ano ang layunin ng pagpapalang ito sa aking buhay? Dahil hindi ka pinagpapala ng Diyos para gugulin mo ang lahat para sa iyong sarili. Pinagpapala ka niya para maging liwanag ka, para makatulong ka sa iba, para matustusan mo ang kanyang kaharian dito sa lupa. Ang ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 9, talatang 8 ay nagsasabing, at magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay sumagana sa inyo, upang magkaroon ng buong kasapatan sa lahat ng bagay sa lahat ng panahon, ay sumagana kayo sa bawat mabuting gawa. Nakikita mo ba nais ng Diyos na magkaroon ka ng sapat, ngunit hindi upang maipon, upang sumagana sa mabubuting gawa, upang makagawa ng pagkakaiba. At kapag namumuhay ka ng ganyan, ang kaunlaran ay nagiging isang tunay na pagpapala dahil hindi ka kumakapit sa pera. Ginagamit mo ang pera bilang kasangkapan. Ikaw ay umunlad, ngunit hindi ka nagiging alipin nito. Lumalaki ka, ngunit hindi nawawala ang iyong pagpapakumbaba. Mayroon ka, ngunit alam mo na ang lahat ay nagmula sa Diyos at dapat bumalik sa Diyos sa ilang paraan. At gusto kitang anyayahan na gumawa ng isang makapangyarihang deklarasyon ngayon din. Isulat ito sa mga komento. Uunlad ako ng may layunin sa kaharian ng Diyos. Ipahayag ito ng may pananampalataya dahil tinatawag ka ng Diyos sa isang kaunlaran na higit pa sa iyong pitaka. Ito ay isang kasaganaan na umaantig sa mga buhay, na nagbabago ng mga pamilya, na lumuluwalhati sa kanyang pangalan. At may iba pang kailangan mong malaman tungkol sa paglalakbay na ito tungo sa kaunlaran. Isang bagay na kakaunti ang naiintindihan, ngunit iyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Manatili sa akin dito dahil kung ano ang susunod na tatatak sa iyong puso. Alam mo ba kung ano ang hindi napagtanto ng maraming tao? Si Solomon ay maunlad, ngunit siya rin ay tapat sa Diyos, tapat sa mga prinsipyo. At iyon ay fundamental dahil hindi ipinagkatiwala ng Diyos ang mga dakilang pagpapala sa mga kamay na hindi tapat. Ang Lukas, Kabanata 16, versikulo 10 ay nagsabi, ang sinumang tapat sa maliliit na bagay ay magiging tapat sa malalaking bagay. At sinumang hindi tapat sa maliliit na bagay ay hindi tapat sa malalaking bagay. Kaya, bago ka bigyan ng Diyos ng higit pa, inoobserbahan niya kung ano ang ginagawa mo sa kung ano ang mayroon ka na. Paano mo tratuhin ang maliit na mayroon ka? Nagpapasalamat ka ba o nagrereklamo? Mapagbigay ka ba o maramot? Ikaw ba ay nagbibigay ng ikapo at nagbibigay ng mga handog? O pinipigilan mo ba ang lahat dahil sa takot? Sapagkat ang katapatan sa maliliit na bagay ay siyang nagbubukas ng mga pintuan sa malalaking bagay. Napakalinaw ng Malakias, Kabanata 3, talata 10 at 11. Dalhin ninyo ang buong ikapu sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin ninyo ako dito, sabi ng Panginoong makapangyarihan, sa lahat. At tingnan mo kung hindi ko bubuksan ang mga pintuan ng tubig sa langit at magbubuhos ng napakaraming pagpapala na walang sapat na silid upang maimbak ito. Pipigilan kong lamunin ng mga peste ang iyong mga pananim. Ito ay isa sa mga tanging lugar sa Biblia kung saan sinabi ng Diyos, subukan mo ako. Hinahamon ka niya na magtiwala sa Kanya sa iyong pananalapi. Dahil kapag tapat ka sa ikapu at pag-aalay, ipinakikita mo na mas nagtitiwala ka sa Diyos kaysa sa pera. At pinarangalan, iyon ng Diyos. Binuksan niya ang mga pinto. Sinasaway niya ang lumalamon. Pinaparami niya ang tila maliit. Pero makinig ka, hindi ito pamahiin. Ito ay hindi isang magic formula. Ito ay isang prinsipyo ng katapatan at pagtitiwala. Sinasabi mo, Panginoon, kinikilala ko na ang lahat ay nagmumula sa iyo at ibinabalik ko ang isang bahagi upang ipakita na nagtitiwala ako na ikaw ay laging magbibigay. At kapag namumuhay ka ng ganito, kumikilos ang Diyos sa iyong buhay sa mga paraan na hindi mo maisip. Sinasabi ng Kawikaan, Kabanata 3, versikulo 9 at 10,
Parangalan mo ang Panginoon ng iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat ng iyong ani. Kung magkagayoy mapupuno ang iyong mga kamalig hanggang sa umaapaw at ang iyong mga sisidlan ay mapupuno ng bagong alak. Ang ibig sabihin ng unang bunga ay ang una, hindi kung ano ang natitira, ang una. Magbigay ka muna sa Diyos bago magbayad ng mga bayarin, bago ang anumang bagay. At pagkatapos, tinitiyak niya na lahat ng iba pa ay ipagkakaloob. Alam kong mukhang mahirap ito lalo na kung hirap ka, ngunit tiyak na sa panahon ng kahirapan na susubok ang pananampalataya. At kapag pinararangalan mo ang Diyos, kahit sa kahirapan, pinararangalan ka niya bilang kapalit. Nakakita na ako ng napakaraming patutuo ng mga taong nagsimulang magbigay ng ikapu ng may pananampalataya kahit na wala silang marami at nakitang gumawa ng mga himala sa pananalapi ang Diyos sa kanilang buhay. Mga pagkakataong lumitaw ng wala saan, mga utang na binayaran sa hindi maipaliwanag na paraan, mga hindi inaasahang promosyon dahil tapat ang Diyos. At kapag tapat ka sa Kanya, tapat siya sa iyo, laging. At tingnan mo, ang katotohanan ito na narinig mo ay napakalakas para itago sa iyong sarili. Mayroong isang tao sa iyong pamilya, isang kaibigan, isang kapatid na lalaki o babae sa pananampalataya na kailangang marinig ito ngayon. Ibahagi ang video na ito ngayon dahil kapag ibinahagi mo ang salita ng Diyos, ikaw ay isang channel ng pagpapala at pinararangalan ng Diyos ang mga nagpapalaganap ng kanyang katotohanan. Kaya ibahagi ito ngayon. Hipuin ang puso ng isang tao sa mensaheng ito. Ngayon, isang bagay na nakalimutan ng maraming tao, ang kaunlaran ay isang proseso. Hindi ito instantaneous. Si Solomon ay hindi yumaman sa isang gabi. Nakatanggap siya ng karunungan, ngunit kailangan niyang ikapit ang karunungan na iyon sa paglipas ng mga taon. Pagbuo, pamamahala, paggawa ng mga desisyon, pamumuno. At sa prosesong ito, napagsama-sama ang kayamanan. At ganoon din ang nangyayari sa iyo. Kapag sinimulan mong ilapat ang mga simulain ng Diyos, ang mga bagay ay hindi agad nagbabago. Ngunit nagsisimula silang magbago, unti-unti, hakbang-hakbang, at kailangan mong maging matiyaga. Ang Galatia, Kabanata 6, versikulo 9 ay nagsasabi, "Huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Sa takdang panahon, hindi sa iyong oras, hindi kapag sa tingin mo ay dapat, ngunit sa panahon ng Diyos. At ang kanyang timing ay laging perpekto dahil alam niya ang tamang sandali para sa bawat pagpapala na darating sa iyong buhay. Alam niya kung kailan ka handa nang tanggapin ito, kapag mature ka na para pamahalaan ito ng maayos. Kaya kung ikaw ay nagtatanim ng tamang mga binhi, nagtatrabaho ng may katalinuhan, pagiging tapat, ngunit hindi pa rin nakikita ang mga resulta, huwag panghinaan ang loob. Ituloy mo dahil malapit na ang pag-aani. Ang Ecclesiastes, Kabanata 3, unang talata ay nagsabi, "May panahon para sa lahat ng bagay at isang panahon para sa bawat gawain sa silong ng langit." Hindi ka kinalimutan ng Diyos. Siya ay naghahanda ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong naiisip. At habang naghihintay ka, patuloy na lumalaki. Patuloy na matuto, mag-apply ka pa. Dahil ang bawat araw na namumuhunan ka sa karunungan ay isang araw na pinaghahandaan mo ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Ang Kawikaan, Kabanata 13, talata 11 ay nagsasabing, "Ang kayamanan na natamo ay mabilis na nawala. Ngunit ang nag-iipon ng paunti-unti ay nagdaragdag nito. Unti-unti, hakbang-hakbang, may disiplina ng may pananampalataya sa karunungan. At kapag ginawa mo iyon, matatag ang kasaganaan na dumarating." Ito ay tumatagal. Hindi ito panandalian dahil ito ay itinayo sa tamang pundasyon. At tingnan, ang kaalaman na walang aplikasyon ay hindi bumubuo ng pagbabago. Ang material na binanggit ko noon, ibahin ang iyong mindset at mabilis na
Paramihin ang iyong pananalapi ay tumpak na nilikha upang tulungan kang maisagawa ang lahat ng ito sa isang layunin at makapangyarihang paraan. Kung hindi mo pa ito na i-download, pumunta sa unang nakapin na komento ngayon. Dahil habang naghihintay ka, ang iba ay nag-a-apply at umaani ng mga gantimpala. Huwag ipagpaliban. Ito ay maaaring ang push na kailangan mo upang tuluyang makakilos. At tandaan, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga umuunlad at ng mga nakatayo ay hindi swerte. Ito ay desisyon. Ito ay aksyon. At ang desisyon na iyon ay nasa iyong mga kamay ngayon. Kaya kumilos habang may pagkakataon. Naabot na namin ang dulo ng video na ito, ngunit hindi ang katapusan ng iyong paglalakbay. Dahil ang natutunan mo dito ngayon ay hindi lamang impormasyon. Ito ay paghahayag. Ang Diyos ang nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng kwento ni Solomon. At ngayon, nasa iyo ang responsibilidad. Ano ang gagawin mo dito? Naunawaan ni Solomon ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Ang karunungan ay ang susi sa kasaganaan. Hindi ito swerte, hindi ito magic, ito ay karunungan. Ito ay pagpapanibago ng isip, ito ay katapatan, ito ay aksyon, ito ay pasensya, layunin nito. At kapag inihanay mo ang lahat ng mga alituntuning ito sa iyong buhay, nagbubukas ang Diyos ng mga pintuan na hindi kayang isara ng sinuman. Kaya gusto kong magdesisyon ka ngayon. Magpasya na hindi ka na mabubuhay na nakulong sa kakapusan. Magpasya na hahanapin mo ang karunungan tulad ng paghahanap ng isang kayamanan. Magpasya na magiging tapat ka kahit sa maliliit na bagay. Magpasya na kikilos ka kahit na natatakot dahil kasama mo ang Diyos at gusto niyang makita kang yumabong hindi lamang sa pananalapi kundi sa lahat ng lugar ng iyong buhay. Ang Kawikaan Kabanata 10, taludtod 22 ay nagsasabi, ang pagpapala ng Panginoon ay nagdadala ng kayamanan na walang masakit na pagpapagal para dito. Nais ng Diyos na pagyamanin ka ng walang pagdurusa, walang pasanin, walang kasalanan. Nais niyang mamuhay ka sa kasaganaan at kapayapaan. Ngunit para mangyari iyon, kailangan mong gawin ang iyong bahagi. Kailangan mong ilapat ito. Kailangan mong magtiwala. Kailangan mong lumakad sa pananampalataya. At bago ako matapos, gusto kong ipahayag mo ang isang bagay na makapangyarihan dito sa mga komento. Isulat, ako ay lumalakad sa karunungan at kasaganaan kasama ng Diyos. Ipahayag ito ngayon dahil ito ay hindi lamang isang parirala. Ito ay isang pahayag ng pananampalataya. Sinasabi mo na, naniniwala ka sa magagawa ng Diyos sa iyong buhay at ako ay naririto na nananalangin para sa bawat taong nagpahayag nito. Sige, isulat ito sa mga komento. Kung naapektuhan ng video na ito ang iyong buhay, mangyaring mag-iwan ng like. Ipinapakita nito sa akin na pinahahalagahan mo ang nilalamang ito at nag-uudyok sa akin na patuloy na dalhin sa iyo ang makapangyarihang mga katotohanan sa Biblia. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa Ang Lihim ng Yaman channel at i-activate ang bell para matanggap ang lahat ng notification dahil bawat linggo ay may mga bagong video na may mga paghahayag na maaring magbago ng iyong pinansyal at espiritual na buhay. Ikaw ay bahagi ng pamilyang ito na naghahangad na umunlad kasama ng Diyos at may kailangan akong ipakita sa iyo ngayon. May lumalabas na video sa screen at kung ano ang matutuklasan mo doon ay makadagdag sa lahat ng iyong natutunan dito. Ito ay isang katotohanan na kakaunti lamang ang nakakaalam, ngunit maaari nitong i-unlock ang higit pa sa mga probisyon ng Diyos sa iyong buhay. Huwag pumunta kahit saan. Mag-click sa video na lumalabas sa screen ngayon, sapagkat ang Diyos ay may iba pang ihahayag sa iyo ngayon. Sige, i-click mo na. Pagpalain ka nawa ng Diyos, kapatid, at tandaan nilikha ka upang umunlad. Ngayon pumunta at mabuhay ito